Umakyat na sa 125 ang napaulat na patay dahil sa bagyong Christine at Leon. Ayon sa NDRRMC, sa Batangas, posibleng abutin ng isang buwan ang pag-aayos sa isa sa mga kalsadang winasak ng bagyong Christine. Mula sa Agoncillo, Batangas, nakatutok live si Maki Pulido. Maki. Alam mo, Emil, sa pinakahuling report ng Batangas PDRRMO, nasa 21 kalsada pa ang nananatiling impassable o hindi madaanan ng mga sasakyan. May ilang barangay nga na isolated matapos mawasak ang bahagi ng Talisay, Laurel, Agoncillo Road. Sa lakas ng agos ng tubig na may dalang putik at putol na mga puno mula sa bundok, nawasak ang bahaging ito ng Talisay, Laurel, Agoncillo Road na nagdurugtong sa bayan ng Agoncillo at bayan ng Laurel. Sabi ng mga residente, hindi na makakatawid hanggang Laurel dahil may wasak na ring bahagi ng kalsada roon. Dahil dito sa Agoncillo pa lang, 2 barangay at isang sitio na ang isolated. Tinatambakan na ito ngayon ng DPWH para muling madaanan. Pero sa tansya ng mga nagtatrabaho roon, baka abutin pa ng isang buwan. Dahil nawasak yung kalsada, may 2 paraan daw para marating ng mga residente ang sentro ng bayan ng Agoncillo. Mula sa Lawa ay maaari silang sumakay ng bangka o kaya titiisin ng mga residente na lakarin yung gilid ng bundok at medyo pahirapan daw ang lakaran na yan. Nakatawid kami sakay ng bangka pero hindi biro maglakad dito dahil nakaharang sa kalsada ang tambak ng mga punong inagos mula sa bundok. Ang mga uka sa gilid ng bundok tanda ng pinag-agusan ng tubig, putik at kahoy. Ganito kalalim ang tumabon na putik, halos mabaon na ang sasakyang ito. Malungkot na palatandaan din ang mga sirang bahay. Sa gilid ng kalsada ay ang karatolang ito na sinasabing natapos ang higit 96 million pesos na proyekto noong February 14, 2024 para sa construction, rehabilitation at slope protection ng Talisay, Laurel, Agoncillo Road. Pinagbabawalan pa raw ang mga residenteng bumalik pero may ilang napipilitang magpunta habang may araw para maghanap ng pagkakakitaan. Isa riyan si Beverly na 60 pesos na lang ang natitirang pera. Hindi raw niya alam kung ano ang gagawin sa mga susunod na araw dahil inagos na ng baha ang 2 nilang bangkang ginagamit sa paghahanap buhay sa lawa. Kasi wala po kaming ibang pupunta dito kasi galing po kami Mindoro. Dito lang po kami ng hanap buhay. So, ibig sabihin nito walang pera ka ngayon? Wala po. Nauka na rin ang ilalim ng kanilang bahay kaya't hindi na rin daw matitirhan. Sa oras daw na paalisin na sila ng evacuation center, wala silang mauuwian. Sobrang hirap po talaga. Bakit mahirap? Kasi wala po kaming babalikan ng bahay. Kasi hindi naman po pwedeng tirhan to kasi buo po yung loob niya pero yung ilalim po walang laman. Ang mga anak po namin hindi po makapasok. Kaya mahirap po. Bakit hindi makapasok? Kasi po wala pong dadaanan. Tapos syempre nasa evacuation po kami. Ganyan din ang pangamba ng maraming residente ng Agoncillo na nakausap namin dahil nasira ng bagyo ang kanilang mga bahay. Sa kabuuan, mahigit 2,000 ang totally damaged houses sa buong probinsya ng Batangas. Talagang lulusot na talaga na puro lupa, talagang wala na, warak na, sinwash out na, pero ang bubong nandun pa. Marami rin ang nasirang kabuhayan gaya ng floating fish cage ni Nelson na fish kill naman ang laman ng 3 pa. Inagos na rin ng bagyo maging ang mga lambat niya kaya ang pag-ahon mula sa bagyo talaga raw malaking hamon. Nasira ho ang aming floating, naglag ho yung lambat. Pati ho lambat lumaglag sa lupa, hindi na ho nakita. Ubos na ubos ho. Kung ang mga residente nagugutom, pati raw mga alaga nilang hayop. Sana nga raw, sabi ni Beverly, abutan din sila ng tulong para makakain ang mga alaga nilang aso't pusa. Ongoing ang clearing operations, lalo na dun sa tambak ng mga putik sa kalsada. Pero dahil natutuyo na, isang malaking problema dito, Emil, ang tindi ng alikabok. Emil? Maraming salamat, Maki Pulido.